Biblia at pamilya? Oo naman, dapat alam natin kung ano ang importanteng kaugnayan ng Biblia at pamilya. So ano nga ba yung Biblia? Dito lang naman nakasulat kung ano ang characteristics, kagustuhan ng Panginoon at kung sino siya. Dito natin siya makikilala, dito siya nagpakilala, dito sa Biblia. So dapat pag-aralan natin yan kasi ito yung magiging guide natin sa pang-araw-araw na ma-encounter natin na problema ng buong pamilya, ng buong sambahayan natin. So dito, through reading the Bible, ito yung magiging direksyon natin with God's guidance and provision. Ito yung magiging direksyon natin. Second, ito yung magiging pagsunod natin. Dito natin malalaman kung ano yung dapat nating sundin doon sa mga kautusan ng Panginoon. At pangatlo, dito natin mapatatag yung relationship sa Kanya. Doon tayo matatransform. Dito tayo magbabago na makakasunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, na nagbigay sa atin kung anong meron tayo dito sa mundo. So ngayon, doon sa araw-araw na magiging problema natin, dalawa yung pwede nating i-consider. Those controllable, yung nakokontrol natin na mga problema. At yung pangalawa naman is doon sa mga hindi natin makokontrol. So ano-ano nga ba yung mga nakokontrol natin? Yung mga nakokontrol natin na bagay, or yung mga kaisipan is base doon kung ano yung iniisip natin. Number 1. Pangalawa, ano yung nararamdaman natin? Makokontrol natin yon. At pangatlo, ano yung magiging action natin bago doon sa naiisip at naramdaman natin. So ngayon, kung wala tayong guide, kung paano natin i-handle yung controllables, papasok doon yung uncontrollable. So ano nga ba yung mga uncontrollable situations? Doon na yung mga problema. Hindi mo na makokontrol ngayon yung depression, yung pagdududa, yung takot, yung anxiety, at yung negative emotions. So lahat yan, pag hindi natin magaguide yan, magiging malaking problema yan. Maliban doon sa problema ng ibang tao, hindi natin pwedeng pakialaman yon, hindi na natin makokontrol yon. At doon sa ibang bagay, hindi na natin kayang kontrolin yon. So yun yung maitutulong ng Biblia, ng buhay ng Panginoon, ng direksyon ng Panginoon na mababasa natin sa Biblia. Number 1 is direction. Number 2, yung pagsunod doon sa kautusan. At pangatlo, yung relationship natin sa Panginoong may kapal. So ano nga ba yung direksyon? Yung direksyon, base doon sa verse sa Bible sa John chapter 14 verse 6 na sabi ni Jesus Christ, I am the way, I am the truth, or I am the way, the truth, and the life. So siya yung buhay, siya yung daan, at siya yung katotohanan. So meaning, lahat na meron tayo, dapat with His guidance, with His provisions, dapat alam niya, dapat natin ikonsulta sa Kanya through prayers, through doon sa guidance niya. So, pangalawa is yung pagsunod doon sa 10 Commandments. Yung 10 Commandments, doon yung 10 kautusan, yun yung magiging guide natin sa paggawa ng tama at mali. At dapat tandaan natin na kung ano yung tinanim natin, siyang aanihin natin. What you sow is what you reap. So kung nagtatanim tayo ng masama, aani tayo ng masamang karma, ng bad karma. Pag magtatanim tayo ng mabuti, definitely aani tayo ng good karma. So, dapat alam natin at kabisado natin yung 10 kautusan, yung 10 commandments. So, makikita natin yan sa Exodus, dito sa Bible, no? So, dito natin malalaman yan. At pangatlo, yung pagdarasal. Ito yung magiging relationship natin kay God, na siya naman yung magiging buhay natin dun sa life after death. Dahil yung buhay natin dito sa mundo is temporary. So, kailangan mag-invest tayo ng kabutihan para yun yung magiging determinant. Yun yung magsasabi kung saan tayo pupunta after death, no? Kung mamamatay na tayo, pupunta ba tayo sa langit kay God? Or pupunta tayo sa impyerno kung saan tayo mananatili, masusunog sa dagat-dagatang apoy. So, yung pagdarasal, kailangan natin yan. Na buong pamilya, magkaisang magdasal. Kasi sa araw-araw or sa lahat ng panahon na magdasal tayo, magiging strong, magiging close tayo kay God. At napakalaki ng chance na iiwas niya tayo sa pagkakamali na yun yung magiging direksyon natin na
at magiging assurance natin na magiging kampante tayo, magiging confident tayo doon sa kung saan tayo papunta after ng buhay natin dito sa mundo. Siya yung savior natin, siya yung mag-save sa atin. So, yung relationship natin sa Kanya, dapat natin yan napatatagin, panatilihin, at araw-araw naalagaan natin. Dahil lahat dito sa mundo temporary, at dapat alam natin kung ano yung magiging direksyon natin sa kabilang buhay. So, yun yung napakahalaga na dapat malaman hindi lang tayo, no, na mga parents, kundi ganun din sa mga anak natin, na yun din yung maipasa niya, maituro niya doon sa susunod na generation.